Pero siya po ang ikasyam ng alkalde na napatay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Abangan ninyo ang iba pang mga detalye kaugnay ng balitang ito. Nauwi sa Basagulo ang tapata ng Gilas Pilipinas at ang national team ng Australia sa kanilang qualifier game para sa FIBA World Cup. Dehado na ng mahigit 30 puntos ang Gilas Pilipinas bago ang Rumble. At ang tsansa ng Pilipinas, tuluyan ang naglaho ng sipain sa laro ang siyam nating pambato dahil nga sa gulo. Ang ilang basketballistang Pinoy ay dumipensa sa naging asal nila. Pero meron din namang humingi na ng pasensya. Yan ang tinutukan ni Sports Saksi, Chino Trinidad. Literal na tumigil ang oras sa huling 4 na minuto ng third quarter ng quarterfinals match sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Australia Boomers para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kagabi. Ang hardcourt, nagmistulang boxing arena na magsuntukan ang mga manlalaro ng magkabilang kupunan. Nagsimula yan ng magkainitan sina R.R. Pogoy at ang top scorer ng Australia na si Chris Goulding. Napahiga pa ang Australiano. Ang kanya kakamping si Daniel Kickert, napasugod at siniko si Pogoy. Nakita ito ng naturalized dating player na si Andre Blatch na tinulak naman si Kickert. Nakatikim din si Kickert mula kay Jason Castro habang si Terence Romeo nakaisa sa kalabang si Ton Maker na nakisali na rin sa gulo. Si Kickert ang napag-initan ng iba pang Gilas players tulad nila Carl Cruz, si Calvin Abueva at Blatch. Nakasagupa si Nathan Sobi. Ang lampas 7-footer na NBA player na si Maker nagpalipad ng flying kick kay Blatch. Ginantihan ni Romeo ng suntok si Maker. Habang si Abueva, sinuntok ang napahiga ng si Sobi. Sa kuhang ito, kita ring nagpang-abot sina Matthew Wright at Kickert. Nang himasok na ang security pero sa gilid, malapit sa ring, napag-initan si Goulding. Ang dilaw na jersey na lang niya ang kita habang napapaligiran ng mga nakaasul. Ang deputy coach na si Jong Wichiko, nakisali rin sa gulo. May nang bato rin ng upuan sa Australianong si Sobi nang bahagyang humupa na ang tensyon. Ika-ika si Goulding na bumalik sa kanilang corner. Makalipas ang kalahating oras ng pagtigil sa laro, inalis ang 4 na Australian players. Sa ating panig, siyam ang nalagas. Natira na lang sina Junmar Fajardo, Gabe Norwood at Base Ramer laban sa 5 pang Team Australia. Kusa na nagpa-foul out sina Fajardo at Norwood. Kaya by default, panalo ang Australia sa final score 89-53. Ang dating Gilas captain na si Jimmy Alapag, tinawag na kahiya-hiya ang insidente. Umalma naman dito si Terence Romeo na nagsabing walang iwanan sa court. Ganito rin ang sabi ni Matthew Wright. If that ever happened again to us, we would probably do the same thing because we have each other's backs and we're a brotherhood. It's more than basketball. Sa pahayag naman ni Coach Chot Reyes, iginit niyang warm-up pa lang ay tinitira na ni Kickert ang ating mga manlalaro. Naintindihan daw niya ang pagkadismaya at kahihiya ng ilan. Pero ang makaiintindi lang daw ay ang mga bahagi ng Gilas. Isa rin sa mga pinuna ng pag-post ng selfie ng ilang Gilas players kasama ang dating national team member na si Mark Pingris. Tinanggal na ni Pingris ang post niya ito sa social media. Si Japet Aguilar na na-eject sa laro, humingi ng paumanhin sa mga kababayan sa Team Australia at sa iba pang fans ng basketball. Nag-sorry na rin si Jason Castro. Si Blatch, nagsisisi rin daw sa nangyari sa laban. Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Para sa Basketball Australia, hindi katanggap-tanggap ang inabot ng mga basketballistang Australiano. Ang manager nga ng isa sa Australian players, 1 taong ban ang gustong maging parusa ng FIBA sa Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa press conference ni Basketball Australia CEO Anthony Moore, lubha raw nilang ikinalungkot ang insidente kagabi at tinatanggap daw nilang responsibilidad sa kanilang papel dito. Pero what we don't accept is the action whereby fans and officials actually get involved in the fray. And so you've all seen the social media where one of our players, Nathan Sobey, is being assaulted by a fan. And we've got Chris Goulding on a pack of players and officials, prone on the court. And then we've also got a fan throwing a chair at one of our players. mabuti na lang daw at naroon din ang mga opisyal ng Australian Embassy, Australian Ambassador at kanilang consul, kaya ligtas na nakaalis ng court ang kanilang mga manlalaro. It was absolutely alarming to think that one of our players is surrounded by about 20 people
with a significant amount of, physical altercations occurring. Ikinagulat din daw nila na nagawa pa mag-selfie ng ilang manlalaro sa gitna ng gulo. I thought it was pretty odd to be in a position where you've been in a major altercation and then to be, seemingly enjoying the moment. I found that very strange. Sa kabila raw ng mga espekulasyon ng mga tao sa social media kung paano nagsimula ang gulo, hindi raw ito dahilan para atakihin ang kanilang mga manlalaro. I've seen that media speculation about those comments. Does that translate from, a player taking a coach's action to be physically aggressive? Hinihintay lang daw nilang investigasyon at ipapataw na parusa ng FIBA. Ang manager ng Australian player na si Chris Goulding, gagawa raw ng mga legal na hakbang kung hindi magpapataw ng karampatang parusa ang FIBA. At ang gusto raw niya, pag-ban sa Filipino Federation sa loob ng 1 taon. Sa kabuuan, 13 manlalaro na sangkot sa rambulan na na-eject sa court kagabi. 9 sa kanila ay mula sa Gilas, Pilipinas. 4 naman ang galing sa koponan ng Australia. Ang rambulan kagabi hindi lang sa social media pumukaw ng atensyon, kundi hanggang international media. Naibalita ito sa Washington Post, New York Times, The Guardian, Fox News at iba pa. Sa isang tweet, sinabi ng FIBA na matapos ang insidente, bubuksan itong disciplinary proceedings laban sa parehong koponan. Ang Samahang Basketball ng Pilipinas humingi ng tawad dahil sa nangyaring rambulan kagabi. Bilang hosts, ikinalulungkot daw ng SBP na lumagpas ito sa tradisyonal na Filipino hospitality. Bilang national team na siyang kinatawan ng watawat at ng bansa, humihingi raw ng tawad ang SBP sa mga Pilipino. Naniniwala raw ang SBP na walang lugar ang karahasan sa sports. Pag-aaralan daw muli ng SBP ang insidente at hihintayin ang desisyon ng FIBA alinsunod sa disciplinary proceedings kaugnay nito. Sabi naman ng Malacanang, we found the whole incident unfortunate. It was of course the height of being unsportsmanlike, but all we're saying is we empathize somehow with the feelings of our fellow Filipinos, no, which is not to justify their conduct. Bago pa man ang basketball game kagabi, nagkainitan na ang Pilipinas at Australia matapos tanggalin ng Australian team ang sticker decal sa court ng Philippine Arena na nauna ng inaprobahan ng FIBA. Humingi na ng dispensa ang Australian team. Tinanggal daw nila ang mga sticker dahil madulas ito at delikado para sa mga player. Hindi raw nila intensyong mambastos. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. At para po himayin yung naging rumble na yan kagabi sa pagitan ng Gilas Pilipinas at yung Australian Boomers doon sa FIBA World Cup of Qualifiers. Kasama natin ngayong gabi, live po ito sa aming studio, ang resident sports analyst ng GMA, ang ating nag-iisang sports saksi, si Chino Trinidad. Magandang gabi sa iyo, Chino. Maganda talaga gabi. Ha? Maganda gabi. Ano ba yun? Siyam na player natin ang nasipa sa laro kagabi. Tanggal. Oo, kaya naging 3 laban sa 5. Grabe kayo nakakakita ng ganyan. Anong posibilidad na tuluyan ng masuspinde ng FIBA yung siyam na mga player natin yan sa susunod pang laro ng Gilas? Ang mas masahol pa, ganito, Chino. Kung masususpinde yung buong team, ano kaya? Well, ito matindi usapan dito kasi under ng FIBA rules, ang nakalagay po doon ay kapag ka nagkaroon ng kaguluhan, lahat yung mga itinapon na players, hindi lang yung mga players ng Pilipinas, pati po yung players ng Australia, under ng articles ng 3639 ng FIBA rules, doon sa disqualifying foul o yung fighting foul, automatiko yan sa first offense. Merong tinatawag na 2 game na suspension. So yung mga nakikita nyo pangalan na yan, easily yan, 2 game suspension. Ngayon, depende sa pag-angat ng tinatawag na kaso na ito doon sa Central Committee ng FIBA, yung rules nila, baka humaba pa yan. Kasi titignan maigi ng FIBA, sino pa talaga yung nagsimula nito? Ano yung circumstances? Bakit ganun kalalim? Bakit ganun kabayulente? Doon magbabago pa yun. Yung sinasabi ko sa inyo is we're looking easily at a 2-game suspension for all the players na ipinatapon kahapon because of the disqualifying foul. Yung 2 games na yun, minimum yun. Ang sinasabi mo, pwedeng mas marami pang game kesa doon. Oo, depende yan sa ano. Yan, talagang delikado yan kasi depende yan sa magiging desisyon at saka yung findings of the inquiry. Okay, ano ang proseso sakaling aksyonan nga ng FIBA itong naging asal, kung ginawa ng mga player ng